po mga pag-uusapan natin for today. Remulla, ililigaw ang investigasyon. Magkapatid na Remulla, ano ang balak nila? Pangalawa, Mindanao, planong humiwalay. Di umano ha. Pero sa akin lang, mamaya ibibigay ko po yung opinion ko patungkol dito sa paghiwalay ng Mindanao. Pangatlo, Amerika, nabuking si BBM. Ayan. Kala nyo, kakampi nyo Amerika ha. Pang-apat, protector ng ghost projects. Kilala na. Ayan. Yan po ang ating mga pag-uusapan. Pero marami pa po ha, hindi lang yan. So syempre, dito kay Coach Oli, tayo ay balitaan. So sana po mapanood nyo itong aking vlog simula at hanggang sa matapos. Ayan, wag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito, itong vlog na ito. At sana doon sa mga hindi pa po natin subscriber, mag-subscribe po kayo. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, ang bida ayang balita. Eto, pag-usapan natin itong sinabi ni Boying. Delikado ito. You see more of me in the next 7 years. Diba? Yun ang masakit. The next 7 years, kahit mapalitan pa si Bongbong Marcos, ito ombudsman. Unless talagang mapatunayan na ang kanyang pagkaka-appoint ay labag sa batas. Pero kung hindi po, 7 taon po yan. Kahit na po si BP Sara pa ang maging presidente sa 2028, ito po, delikado yan. Dahil, bakit? Ito po ang mga plano niya. I intend to see Mayor Magalong to look at this evidence of rocknetting the projects in the Cordilleras. Yun! Si Magalong naman ang binabanatan. So yung sa Cordilleras, pinapacheck kay Magalong, may pitik-pitik na to si Boying ha. Lako. Mahalaga kasing maano natin lahat yan, makita natin lahat yan. Yan, ang gusto niya makita lahat. Ang problema natin, yung corruption ngayon. Dahil ang kumukuha ng pera natin ngayon ay ang administrasyon. Ngayon tayo binabaha. Ang gusto niyang puntahan, Cordillera. Yung kay Magalong. Universe of crimes that may have happened. Ayan. So gusto niya yung sa universe. Universal. Oy, universal ang gusto niyang atake. Ibig sabihin, pangkalahatang korupsyon. Pero may problema po tayo dyan. Hindi lang flood control yan. Marami hong naging racket na dapat tingnan natin. And I intend to be hands-on in these things. Ang sipag mo, Boying. Yung buong problema ng Pilipinas, lahat ng korupsyon gusto niyang hindi lang flood control, lahat ng korupsyon. Yung korupsyon sa Cavite, sabi nga ni Congressman Kiko, kaya mo kayang silipin yung anak mo. Naku. Kasi pangkalahatan, hindi lang flood control projects. Kaya, ang hihingi ko na sa taong bayan, sa ating mga kababayan, just be patient. Kami po ay nagmamadali, kami po ay hindi patulog-tulog, at ang kultura po dito sa Ombudsman, sisikapin po natin baguhin unti-unti para naman mas mabilis ang kilos ng lahat. Okay, salamat sa... Ang sabi ni Boying, hinihingi ang tulong nating mga mamamayan. Sila po ay nagmamadali at hindi sila patulog-tulog. At ginagawa niya para maayos ang institusyon ng ombudsman. Alam mo, Boying, Secretary Boying, ikaw ang sisira sa ombudsman. Ikaw ang sisira sa institusyon ng ombudsman. Ang problema nasa baha. Kung saan-saan nyo gustong dalahin. Dadalhin nyo kay Bangalong, dadalhin nyo kay PRRD, kasi pangkalahatan nito. Walang problema yan. Maganda yan. Basta sana ang motibo ay hindi pagtakpan ng mastermind. Kasi ang naiisip ng taong bayan dito, nililigaw mo ang usapin. Ganito ang gawin mo. Paulit-ulit kong binabanggit ito. Hindi ko maintindihan bakit itong mga abogado, bakit itong matataas na tao ay hindi nila makuha
Ang problema natin ngayon ay yung nakawan ngayon. Dahil patuloy tayo nagre-release ng pera, ninanakaw. Dahil dyan sa ghost projects. Yung problema dati, nanakaw na yun eh. Hayaan na muna natin. Ang importante, tumbukin mo muna yung mastermind ngayon. Pag nahuli yung mastermind, titigil ang korupsyon ngayon. Yung paglabas ng pera ng Pilipinas, titigil. Yung mga nagugutom na mga Pilipino, makakakain muli, makakapag-create ng trabaho, makakapag-create ng makatrabaho, tataas ang ekonomiya, tapos mahihinto ang baha. Maliligtas natin yung mga nalulunod. Kumbaga sa isang pasyente, stop the bleeding first. Pagka nakakulong na yung mastermind, pumunta ka dun sa iba. Ibig sabihin, nahinto na ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Ano ang mahirap intindihin? Bakit uhunahin mo yung nakaraan? Ba't hindi mo unahin ngayon? Hindi ka namang bobong abogado. UP ka pa nga eh. Top ka pa eh. Unahin muna. Pag nakuha nyo yung mastermind, hindi yung pipitsuging contractor, wala akong pakialam dyan. Sa mga DP, wala akong pakialam dyan. Habulin muna yung mastermind and then saka yung iba. Sa laki ng problema ng korupsyon ng Pilipinas, doon mo pa gustong unahin. Sa Davao, sa Cordillera, halata ka naman. Parang kang nagsasalita na sinasabi mo sa taong bayan, ikaw ay mistiso. At gagawin natin lahat na makakaya natin para tayo ay pumuti. Magugluta tayo, maliligo tayo araw-araw. Pero nakikita ng taong bayan, maitim ka pa rin. Ganyan po, contradicting yung sinasabi mo sa kulay mo. Contradicting yung sinasabi mo sa dapat na nakakamta ng mga Pilipino. Diba? Ito inililihis eh. Ayaw nating isipin na ikaw ay pinoprotektahan mo yung mastermind ng ghost projects. Ito pa, isa pa, tingnan nyo pa ito. Ito, pakinggan naman natin si Azurin. ICI naman yung kanina, ombudsman. Tinitingnan natin ang direksyon ng ombudsman. Ngayon, tingnan natin yung ICI. Yung ICI, ito yung nag-iimbestiga patungkol dito sa mga flood control projects. Yung ombudsman, iba na istorya. Hindi na siya sa flood control magko-concentrate. Ito, ICI, nakafocus talaga ito sa flood control, sa ghost projects. O, tingnan natin, ha? Wala pa kami nakikita na but definitely ang umpisa kasi ng investigation diyan is doon sa babae, doon sa district yan. We just follow yung paper trail siguro. Ayan, wala pa silang nakikita. Nalulunod na yung mga kababayan natin sa ghost projects, sa baha. Itong nag-iimbestiga na tinalaga ni Marcos, wala pa rin nakikita. At ang gustong simulan, galing sa baba. Hindi natin masabi pa sa ngayon. Ano po question? Yung sino yung mga makakasuhan sir, wala pa naman. Sino yung makakasuhan? Report sir. It will depend on the evidence, no? Kung anong evidence ang meron kami makukuha, di syempre sila yung mailalagay. Sino yung makakasuhan? Depende sa ebidensya nila. At kung sino yung may ebidensya yung ilalagay. Ang problema, walang makakasuhang politiko. Wala pa. So in short, wala silang nakikitang ebidensya. Anong klaseng ICI ba ito? Gusto nyo malaman kung bakit wala silang nakikita? Napaliwanag ko maya-maya. Doon sa aming referral as persons who may be responsible. So, gaya nung dating, like the first referral that we filed before the ombudsman. It will be evidence-based. Evidence-based. Okay. Ganito po yan. Gusto nilang simulan sa ilalim. Ang dami nyo nang narinig sa Senado na binabanggit na si Tambi tsaka si Saldi. Gusto nyo pa rin simulan sa ilalim. Imbestigahan nyo si Tambi at si Saldi, marami kayong makukuhang ebidensya. Hindi ko maintindihan, why are you protecting the king? Ganyan po kasi lumalabas. Totoo man yan or hindi, dahil gusto nyo sa ilalim magsimula.
Dalawa lang po yan kung bakit kayo walang makuhang ebidensya. Kasi nga, sa ilalim kayo nagsisimula. Kung sinimulan nyo na kay Tambi at kay Saldi, meron na. Siguradong meron kayo makukuha agad-agad. Pero higit sa lahat, ito po ang problema ninyo. Hindi nyo kasi inopen sa publiko. Gusto nyo yung investigasyon secret. Kayo-kayo lang ang mag-iimbestiga. Ang tigas ng ulo ninyo. Sinasabi na ng Iglesia ni Cristo, sinasabi na ng taong bayan, sinasabi ng mga ibang senador, sinasabi ng ibang politiko. I-public nyo po yung investigasyon nyo. Parehas kayo ng amo ninyo, si Bongbong Marcos, hindi marunong makinig. Kaya until now, instead na sinasalubong ni Bongbong Marcos yung problema, kaya wala siyang masolusyonan kasi hindi marunong makinig. Ang pinapakinggan niya multo. Baka kayo, gusto nyo rin magtanong sa tatay nyo. Baka gusto nyo rin magtanong sa multo. Ang lakas na ng sigaw ng taong bayan na i-public ninyo yung investigasyon. Ayaw nyong gawin eh. Kasi pag pinablik nyo yan, maraming lalantad. Yung iba may mga suggestion. Yung iba, halimbawa, yung mga bagman, yung mga security, di ba merong isang Marines, may Marines na umamin. Pag nakikita niya yung investigasyon, naku, matutumbok ako, aamin na rin. Sa madaling salita, kung yan ay isa publiko, maraming makakaalam. Maraming makikita. Ay, oo, nakikita ko yan. Yung kapitbahay ko, ganyan, lagi silang bagbag. Bahay to ni ganito, bahay to ni ganyan. Oo, ito yung kapitbahay ko, siya yung security. Marami kang makukuha. Hindi kasi kayo open eh. Akala nyo sobrang talino nyo na kayo lang ang pwedeng makaalam. Hindi kayo bukas sa suggestion ng taong bayan. Kaya palpak tong gobyernong ito eh. So yung ombudsman, inuuna yung problema dati. Ito namang ICI na dapat nag-iimbestiga ng baha, ang gustong i-focus yung mga bubwit, yung mga buitre. Pero yung mga buhaya ayaw nilang unahin. Tingnan nyo kung paano nililigaw ng administrasyong ito ang investigasyon. Di umano. Kasi andyan lahat to. Tumutukoy ba? Hindi. Isa lang ang tanong ko sa inyo mga kababayan, pakilagay nyo po dyan. Pumupunta ba? Minamadali ba? Inuuna ba ang mastermind? Yun lang eh. Inuuna ba ang mastermind o pinoprotektahan ng mastermind? Ombudsman, ICI. Ito naman next. Tingnan nyo naman to. Kanina, Ombudsman. Tapos ICI. Ngayon naman Congress. Tingnan nyo naman. Parang may konting demolition na nangyayari dito. No? Parang gustong, I think there is scapegoating that is going on. No? Nagtuturuan. Ang sa akin lang, follow the money. Ayun. Kasi sinasabi nito, parang binabanatan ang Kongreso. Binabanatan si Tambi. Ang para sa kanya, follow the money. Dyan nga papunta yung pera eh. Di ba yan ang sinabi ng mga naimbestigahan dyan sa Congress? Dyan kay Saldico at kay Tambi? Nakikita nyo na? Kung paano nila pinoprotektahan ng mastermind. Di ba? There's all of these distractions that are being created and I'm sensing... Paanong there are distraction being created? Doon talaga patungo. Yun talaga eh. Lumalabas sa investigasyon, Tambi is one of the masterminds. And that is very, 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 very possible. Alam nga naman, itong isang mama na party list lang,
may hawak-hawak na ganung pera sa budget nang hindi alam ng speaker? A lynch mob mentality trying to pin the speaker alone, no, to all of the things that have happened, which is terribly unfair, no? Kaya ang sasabi niya, parang pinipin lang yung si Tambi, yung speaker, alone, which is unfair. Hindi. Halimbawa, baka ako pinapariningan mo. Hindi. Lahat po gusto naming makulong. Pero let's focus first doon sa mastermind, doon sa politiko. Kasi kung ikaw ay politician, the higher you are, mas malaki ang influence mo patungkol sa nakawan. Bubwit yung mga kontraktor. Halimbawa, involved talaga at ang mastermind si Tambi. Makaagalaw ba yung kontraktor nang walang go signal ni Tambi? Ibig mong sabihin, under disaya, ni diskaya si Tambi? Kakagaguhan naman ata yung usapin na gano'n. Naiintindihan? So hindi po namin pinipin down dyan. Sinisimulan. Yan lang ang gusto ng taong bayan. Simulan sa mastermind. Kung sino ang mastermind. Doon muna tayo. Okay? Wala tayong pinagbibintangan kung ito'y si Bongbong o si Tambi. But let's start there. At Marian, sa ibang issue, may desisyon na ba ang Ethics Committee sa reklamong inihain ni Puno laban kay Congressman Barzaga? Ito naman, discuss natin to kay Kiko Barzaga. Jiggy, hindi nga umabot itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga doon sa kanyang 9 a.m. Ethics Committee hearing kaninang umaga. At sa ambush interview nga ay piniliwanag ni Barzaga na nabisi siya sa kakalaro ng video games kagabi. Narito ang kanyang pahayag. My hearing was already over by the time I arrived. But why were you late, sir? Why were you late? We were very busy last night. I was just playing games on my computer. Pinaglalaruan ni Kiko Barzaga. Kung ito baliw, ewan ko na sa inyong lahat. Pinaglalaruan niya. Kita nyo kung paano niya niligaw-ligaw. Kasi umikot ako sa Forbes eh. Ando doon na yung mga pulis, wala pang tao. Tapos paikot-ikot. Di ba? Oo, parang tinarantado na ito si John Vic. Ginawang gwardya. Ha? Hindi malaman ni John Vic kung saan ba pupunta to si Kiko. O tapos ngayon naman sa interview na late siya sa Ethics Committee, anong sagot? Naglalaro lang ng video games. Alam naman natin nandun siya sa rally, no, 'di ba? Matindi talaga. Oo, matindi talaga ito si Kiko. Pero mapuntahan ko muna, mabalikan ko to si yung kay Puno. Alam nyo, kaya ako naasar. Dahil ulit pinakita ko sa Ombudsman, sa ICI at sa Congress, may level of protection na di umano ay ayaw nilang makarating sa mastermind. Diba? So yung Congress, together with the Ombudsman, yan, ICI, iba ang galaw. So ang tanong nga dito, saan patutungo tong investigasyon na to? Ang maayos na investigasyon lang, na patungo na tayo sa mastermind, konting kibot na lang, kung kasabwat si Bongbong Marcos, matutuon na. Maituturo na. Kung kasabwat. Kung hindi, madidiin na ng todo-todo si Tambi. Kung hindi man, yung mastermind madidiin na. Nandoon na tayo sa investigasyon ng Senado. Yan na nga lang kaisa-isa, nag-iimbestiga ng maayos. Pinigil pa. So imaginein ninyo, wala talaga tayong patutunguhan sa investigasyon na ito. Ang putak ng putak ngayon, ang may authority coming from the president is protecting the mastermind, di umano. Etong nag-iimbestiga ng maayos, tinutukoy na yung mastermind, pinospon ang investigasyon. Para nga alisin pa nga ang investigasyon dyan sa ghost projects. Ang tindi talaga, Alam mo baka kababayan natin,
dalangin na lang natin sa Diyos ang nangyayari ngayon. The power of money is too much. Sabi nga, mauunti-unti natin yan. Ang paghihimagsik ng taong bayan noon ay nagsimula nung martial law. 1972, 1986 lang naging tagumpay. Hindi pa nga tagumpay dahil yung umupo, wala ding kwenta. No? Paulit-ulit nangyayari sa Pilipinas. Pero dalangin na lang natin sa Panginoon, may pag-asa pa tayo. Dahil konting tiis na lang. Worst comes to worst. Kung makakaantay pa kayo, 2028, sigurado namang uupo si BP Sara. Tingnan pa po natin to. Isang ahensya ng gobyerno, inililihis din. Di umano. So kanina, Ombudsman, Congress, ICI, ayaw pumunta sa mastermind. Ito naman, DILG, o ano sabi? Lisek, Remulla, planong gawin ang Pilipinas na isa sa pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Ang taas ng pangarap mo. Ang ganda ng pangarap mo. Basta totoo. Yan ang problema natin eh. Puro kayo salita. Tanong. Ito, lagi kong ituturo ito, lagi kong binabanggit ito. Huwag tayong maniniwala sa salita ng politiko. Dahil tigsising ko yan. Oo. Ang paniwalaan po natin, yung gawa. Kunwari, boboto ka, kukontrahin ko ang mga adik. Adik. Pipigilan ko ang mga komunista. Akbayan ng akbayan. Akbayan kayo ng akbayan dyan eh. O, diba? Hindi yung party list sa'yo akbayan, umaakbay kayo. Diba? Anong kaplastikan yon? Ganito rin kay John Vic. Gusto niyang panatiliing maligtas ang buong bansa. Ligtas ang buong bansa. Pinakaligtas sa buong mundo. Ligtas ba, Cavite? Kayong Remulla, ilang Remulla nakaupo sa Cavite? Nagawa nyo bang pinakaligtas ang Cavite na syudad sa buong Pilipinas? Baka nga nasa bottom eh. Tanong, kalat ba ang droga sa Cavite? Nagtatanong lang po. Tinatanong ko po rito mga taga Cavite. Sagutin po ninyo ako sa comment section. Ligtas ba ang lugar ninyo? Ligtas ba ang syudad ninyo? Mga kababaihan ba makakalakad dyan ng hating gabi na walang mangyayari? Walang snatcher, walang adik, hindi nakapasok ang droga, malinis, walang mga komunista, etc. Kasi bago ka mangarap ang buong Pilipinas, dapat nilinis mo muna syudad nyo. All the more that nilinis nyo pamilya ninyo. Halimbawa, dapat walang adik sa pamilya. Wala po tayong pinagbibintangan dito, ha? Example lang. Kasi kung gusto nyo talaga, I'm with you. Gusto nyo na talagang ligtas ang buong Pilipinas? Alam nyo eh. Si Duterte sagot dyan. Ayaw nyo matanggap eh. Talagang seryoso siya. Kalabanin ng adik. Yes, he is not a perfect man. Yes, he is not holy. But, epektibo siya. Pag tungkol sa komunista at adik, talagang lilinisin niya yan. Naging mapayapa ang Pilipinas noon. Ang mga adik takot. Ngayon, taong bayan ang takot sa adik. Hindi ka pwedeng magpakalat-kalat dahil yung mga adik pakalat-kalat. Real talk po tayo. You cannot deny that. Yes, itapon nyo na lahat kay PRRD lahat. Lahat ng kalokohan niya, tapon nyo lahat. Pero hindi nyo siya kayang tapunan patungkol sa pagnanakaw. Hindi sa kanya yan. Pangalawa, kung pag-uusapan kaligtasan, I cannot even think of another politician na merong karapatang magsalita patungkol sa kaligtasan more than kay PRRD. He is the best man for that job. Kaya hindi ako panatiko.
Panatiko ko, hindi ako panatiko kay PRRD. Panatiko ko doon sa nagawa ni PRRD. Dahil yan ang pinakaayaw ko sa Pilipinas. Yan ang salot sa Pilipinas. Adik, komunista, at mga magnanakaw. Gusto nyong ligtas, yan ang seryosohin ninyo. Dapat galit kayo sa adik. Dapat hindi kayo sumasang-ayon, nakikibahagi sa mga komunista. Dapat seryoso kayo ng pag-solve. Tinutukoy nyo mga mastermind ng ghost projects. Dapat yan. Kaya tayo mga kababayan, pagdating sa 2028 election, huwag kayong titingin sa apelyido. Huwag kayong titingin sa sinasabi. Tingnan ninyo kung ano yung nakaraan. Ano ang nagawa sa syudad? Yan ang the best barometer ng kalidad ng isang politician. Ano ang nagawa niya sa syudad niya? Kung kalat ang adik sa syudad niya, delikado yan. Punta kayo ng Davao, I dare you mga kababaihan, lumakad kayo ng hating gabi. Walang loko-loko. Dayo ko ron, nagpupunta ako ron eh. Hindi naman ako babae. Pero ibig sabihin, naglalakad kami hating gabi, walang loko-loko. Diba? So, ito yung, in my opinion, ito yung isang malawakang pagligaw sa ating inaasam-asam na mahinto ang korupsyon. Naliligaw po tayo eh. Pag hindi po tayo nakatutok sa mastermind, lagi nating tatandaan. Kasi ito, iba na naman ang issue nito si John Vic. Hindi ko alam kung anong plano nitong dalawang Rimulya eh. Pag hindi tayo nakatutok sa mastermind, lahat po yan, distraction. Ang mastermind nitong nakawan sa Ghost Projects, hindi niya kailangan, hindi siya makonvict. Ang kailangan niya lang, i-distract tayo. Iligaw yung balita. I-divert yung balita. More time siya. Ingat po tayo doon. Yung maglalayo sa atin sa mastermind, they are protecting the king. Next topic. Alam nyo po, itong susunod na mga topic natin, ito ay mga patungkol sa kaplastikan sa Pilipinas. Alam nyo, kung hindi sana nuknukan ng plastic ang mga dilaw at iba pa, kung sana ang mga dilaw at iba pa ay hindi kumakain ng tae ni Marcos, hindi kumakain ng tae ng iba, ng kanilang sinuka na, kinakain pa, marahil matagal na nating natumbok yung mastermind niyang sanakawan dyan sa Ghost Projects. Diba? Bibigyan ko lang kayo ng mga halimbawa. Eto, sabi ni Jokno, I never had any political ambition. Wala daw siyang ambisyon maging politiko. In fact, most of my life, I was very happy with being a teacher and human rights lawyer. Yun na mismo yung buhay ko. So wala siyang balak. Siya human rights lawyer at teacher. Yun ang gusto niya. Wala siyang balak magpolitika. Pero ano sabi ni Kiko Barsaga? That's a pretty bold statement coming from someone who ran for a national position for every election in the past decade. So yung nakaraang dekada, takbo ka ng takbo sa national election. Gago. Tapos sasabihin mo, ayaw mo maging politiko. Wala kang ambisyon. Bakit ka takbo ng takbo? Kaninong pangarap yan? Pangarap ko? Sasabihin mo, hindi, pangarap ito ng taong bayan. Dahil gusto nila akong ihalal. Gago! Hindi po mura yun. Yun lang parang higher is stupid. Kasi ginagago nito taong bayan. Saan tingin niya, bobo yung taong bayan, kaya siya nagsasalita ng ganyan. You people, you. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ni Kiko Barsaga, you people. Ako, sa tingin ko, you people, kayong mga dilawan. Kayong mga dilawang pahuli.
Kayo mga hypocrites na dilawan. Kayo mga taing dilawan na walang paninindigan ngayon. Dahil sa gusto nyo makaganti sa Duterte, dahil sa kagustuhan nyo ayaw maupo ang mga Duterte, kayo rin mga komunista na kayo walang Diyos. Kayo mga komunista. Hindi ko sinasabi si Jokno ha. Kayo mga komunista na ayaw nyo mapaupo ang Duterte dahil pag napaupo ang Duterte, yari kayo mga komunista. You people are only interested in money and power. Tatanggi. Ayaw maging politiko, takbo ng takbo. Ito mga klase ng politiko natin. Plastic. Politiko, kaya nga sinabi ko grabe tong grabe tong dilaw. Sa totoo, sila ang salot ng Pilipinas. 2 Aquino na upo, wala rin nangyari. Ngayon nakikikuntsaba naman kay Marcos. Diba? Akala mo Marcos nauuto mo yan? Kaya lang kumakampi sa iyan because you are a weaker person. You are a weaker color. Kasi kung sakaling halimbawa hindi maging presidente si BP Sara, ma-eliminate ang Duterte sa history. Alam nila kayang-kaya kanila Marcos. These yellows will eat you alive. Ibabalik ka nito sa kangkungan kung saan ka pinulot ni Sara. Kung saan kayo pinulot ng Duterte. Kaya yan ang plano ng mga yan Dati ko pa predict yan after 2025 election. Sabi ko, on the coming 2028, it's going to be the fight will be between Duterte and the yellows. Marcos wala na. Alam na natin, wala na silang kapag-asa. Kaya ngayon, ang dilaw, pumuposisyon. Umeepal. Ito lang masasabi ko sa inyo. And I'm very confident on this. Kahit pagsamahin nyo pa ang boto ng komunista, ng dilaw, ng mga magnanakaw, at ng pula, you will not win against Duterte. And I know you know that. Kaya nga, pilit yung eliminate si Sara. 2 lang ang dahilan para hindi makaupo si BP Sara. Patayin o i-disqualify ng ibang secretary, ng ibang entity dyan, impeach, etc. Other than that, if we are going to talk about election, it's not even closed. Walang didikit kay BP Sara. Ito pa, isang plastic. Isang politiko. Eto, kumalat tong video na ito. Tingnan ninyo ha. Hindi ko alam, okay, unahan ko na kayo. Hindi ko alam kung AI yung pagkakagawa ng sigaw. Pero legit po Legit po ang kaplastikan nitong mama na ito. O, tingnan ninyo, si Kiko Matching, hindi yung Kikong Barsaga yung matino Ito yung Kikong Trapo. Kiko Pangilinan nag-attend ng concert. O, pakinggan nyo sigaw ng taong bayan. Mga kurakot, kulong na yan. Uy, mga kurakot, kulong na yan. Mga ipokrito, kulong na yan. Mga ipokrito, kulong na yan. Mga kainsuka, ikulong na yan. Okay, ulitin ko. Hindi ko alam kung ito ay AI. Pero, lihiti mo Lihiti mo na epal. A-attend ka ng concert, magpapalagay ka dyan. Diba? Kung hindi mo ginusto yan, di sana nagbigay ka na ng statement na ayaw mo na ikaw ilagay dyan. Ba't ikaw? Concert yan Pwede ka namang manood ng discreet. Yan po ang mga politiko. Yung kailangan, pinangangalandakan yung kanilang pagbumuka, kala mo ba singkit? Laki-laki ng mata. Adik ba ito? Hindi, ako yung nagtatanong lang. Kasi ganun, di ba mga adik ganyan?
Diba kasadyang malaki lang mata? Hindi naman adik. Hindi naman siguro papatol si Sharon Cuneta sa adik. Ganun eh. Baka sadya. Alam mo tong dilaw? Ang sabi dito eh, basta maging relevant lang muna sila. Yan ang plano nila ngayon eh. Maging relevant. No? Congratulations sa pagkapanalo mo, Garcia, sa Senado. Ay, Garcia. Ba't Garcia? Das Garcia elected official senator. Kiko Pangilinan. Palakpakan. Di umano. Kasi yan ang nakababasa ko eh. Ha? Yan ang nababasa ko sa comment section. Totoo ba? Garcia senator ito. Garcia senator. Okay. Ito yung kumain ng sabaw na ano. Wala na, ay uminom ng sabaw, wala namang nainom. O, ito pa isang anggulo para makita nyo kung totoo o AI ito, ha? Talagang ibabalantra ba yung pagmumukha? Sino kasi Michael Jordan ka ba? Kasi ganyan 'di ba pagka ano sa NBA, papakita nila yung superstar, close light superstar. Epal na epal ang dating ano. Let's go, Sam! O ano? Babad na ako rito. Kawawa mo ka. Ano naman pwede na Kayo nga, itigil-tigil nyo na yung kaboboto nyo sa mga politikong wala namang nagawa dati. Doon na tayo sa bata. Yung hindi duwag. Wag na wag tayong boboto sa mga politikong kumakain ng suka. Kadiri, iyo. Ha? Hindi, sasabihin na naman nung Coach Oli, hindi na naman nanalo yan. Yan na naman sasabihin nila sa comments eh. Hindi naman nanalo yan eh. Hindi naman namin binoto yan. Si Garcia bumoto dyan. Alam ko na, yan ang sasabihin nyo. Inunahan ko na kayo. Baka naman pwede nyo lang tanggapin. Ano guys, read? Epal na epal, animal. Ay nako. Tama na nga yan, Kiko. Kung kanina pinakita natin mga plastic, mga epalitiko, yung talagang pinangangalandakan, maka-epal lang. Di ba? Oo. Ngayon, pakita ko sa inyo paano dapat. Ganito dapat, discreet lang. Pagtulong, discreet lang. Sabi, Office of the Vice President. O, tumulong. Pero ganyan lang. Ha? Hindi nakalangkay doon. Ang laki-laki ng tarpaulin. BP, Sara. Tutulong ka lang, pangangalanda. Sabi nga, pag tumulong ka, wag mong ipaalam yung tinulong ng kaliwa mo sa kanan at wag mong ipaalam yung tinulong ng kanan mo sa kaliwa. Anong ibig sabihin? Be discreet. Hindi mo na pinagmamalaki. Lalong-lalo na kung hindi mo naman pera ng taong bayan. Dapat ganito, pinangalandakan ba ni Sara? Hindi. O, ano sinabi niya? Office. Kahit ginigipit na ang opisina ng Vice President, pilit pa rin tumutulong. Office of the Vice President. So, ibig sabihin, hindi sa kanya lang. Hindi sa kanya. Sa taxes na naibahagi sa Office of the Vice President. Hindi sa Office of Sara Duterte. At saka makikita mo, ang liit pa ng Office of the Vice President. Oh. Anong malaki? Diyos? Bayan? Pilipino? Yan ang importante. Hindi yung politiko. Hindi naman galing sa kanila yung pera eh. Di ba? Ganito. Ganito ang hindi politiko. Ipinagmamalaki ang alin? Ang tulong kanino galing? Galing sa Diyos, galing sa bayan, at galing sa Pilipino. Tapos ang usapin. Walang mukha, walang pangalan. Kaya maraming galit dito eh. Ayaw na magnakaw,
Ayaw pa umepal. Para maraming galit kay Sara. Kasi na-expose sila eh. Di ba? Ang kadiliman, ma-expose yan pag binigyan mo ng liwanag. Yung kalokohan na-expose. Pambira. Ang laki-laki ng tarpaulin ni Risa. Kunwari ikaw si Risa, ang laki-laki ng tarpaulin. Eh di magmumukha kang gago talaga. Di ba? Mamimigay ka, laki ng tarpaulin mo. Tapos si Sara, ganyan. Walang nakalagay na mukha, di ba? O di magmumukhang gago yung isa. Kaya naman, ito dapat ang solusyon. Ito, tanong lang ha. Tanong lang. Wala po tayong pinapatukuyan. Itong solusyon na ito, sangayon ba kayo? Kasi sinabi ni Kiko Barsaga, anong tingin nyo? Yan na rin tingin ko sa inyo. Sa posibilidad na humiwalay ang Mindanao at Visayas. Hiwalay ang Mindanao at Visayas. Anong sagot ni Baste? Kalayaan mula sa impluwensya ng neo-kolonyalismo at politikang umiikot sa salapi. Meow. Ako naman tatanungin ninyo. Ako sasagot kay ano? Okay? Ako sasagot kay Congressman Kiko. Anong tingin nyo sa posibilidad? Yung posibilidad, hindi ko alam. Pero kung tatanungin mo ako kung ako sang-ayon, ako talaga sang-ayon. Sang-ayon ako. Okay? Hindi ko po sinasabihan at ako'y sedisyon na naman. Baka yan na naman nasabihin. Wala po akong kakayanan na ihiwalay ang Visayas at Mindanao. Pero kung ako bilang Filipino citizen at tatanungin ako, okay lang sa akin yan. Bakit? Pupunta na lang ako Mindanao. Kasi ang gulo dito sa mas aasenso ang Visayas at Mindanao. Ang gulo dito sa Luzon. Karamihan ng magnanakaw nandito. Mamaya papatunayan ko sa inyo yan. Ang nakawan, inabuso dito sa Luzon. Ngayon, tingnan nyo nangyari sa Singapore nung humiwalay sa Malaysia. Tindi, no? Isa sa pinakamayaman at pinagkakatiwalaan sa buong mundo. Ako naniniwala ako pag nakakumalas. Kasi ang Mindanao at saka lalong-lalo na Mindanao, hinihilang pababa ng Luzon. Marami naman tayong pera eh. Ang problema, mas marami tayong politikong mukhang pera. Andyan ang problema at karamihan nasa Luzon. Hindi ibig sabihin wala sa iba, pero karamihan nasa Luzon. So, kung ito ay merong legal basis, hindi po tayo gagawa ng illegal ha. Inuulit ko, doon lang tayo sa legal. Kung ito ay may legal basis, siguro mas makakabuti sa mga Pilipino, humiwalay na. Dahil instead na umaasenso yung ibang parte, umaasenso yung ibang kababayan natin na naghihirap, umaasenso sila, napipigilan nitong Luzon. At ang kumukuha ng pera nang galing sa Visayas at Mindanao, Luzon. Gusto nyo makita? Patunay, ito, tingnan po ninyo. Ito po, nilabas ng Philippine Star. Tingnan po ninyo. Suspected ghost flood control projects in Philippines based on ICI initial field validation. ICI ang gumawa nito ha. Kakampi pa ni Bongbong Marcos yan. Siya ang bumuo niyang grupo na yan. From 2018 to 2024, 261 na ghost projects sa Luzon. Ulitin ko. Ang mga nanakaw ng pera ng kaban ng bayan ay nasa Luzon. 261. Visayas, 109. Mindanao, 51. Mindanao could be the next Singapore kung sila ay makakahiwalay. Kung hindi ko sinasabing humiwalay. Ha? Baka mamaya magkakaso. Kung sakaling humiwalay sila dahil may legal basis, Mindanao will explode like Singapore. Kasi napuntahan ko po yung Davao, iba talaga eh. Ibang nilalang dun. Ibang tao ron. Iba disiplina dun. Iba po. Ang layo sa Maynila. Ang layo sa Luzon. Kaya kung mangyari dun, talagang impromptu.
makikiusap ako kay BP Sara, doon na ako titira. Maayos ang negosyo. Mapayapa. Walang adik. Walang komunista. Maayos ang Davao. So, ako, sang-ayon ako dito. Kung mangyayari man to, malaking bagay. O next, tingnan po natin ito. Kaya naman, ang pinaka-importanting dapat masolusyonan ng gobyerno ni Bongbong Marcos ay tiwala. Yan po ang pinaka-importante. Kasi dahil sa nakawan, dahil sa drug addiction, kailangan mabalik ang tiwala ng taong bayan, ng Pilipino sa gobyerno ni Marcos. Eto naman, nagsalita na. Kahit si Trump, nagsalita na patungkol sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Pero, ito, kasi tinitingnan ko nga kung AI to eh. Diba? So, sabihin nyo kung AI to o hindi. Pero kung ito ay hindi, kung ito ay AI, dapat siguro, korekin to ni Marcos. Dapat magsalita siya. Sabihin niya, AI to. Diba nung may video na lumabas, na addict siya, tumitira siya ng coke, sabi niya AI. Sumagot siya agad. Ito, nagsalita si Trump. So, hindi natin alam kung AI or hindi AI, pero dapat gawan to ng paraan ni Bongbong Marcos. Hindi siya manatiling tahimik. You know why? AI man to or hindi AI, spot on yung sasabihin dito ni Trump. Di umano. Tingnan natin. To the great people of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. Ayan. Tama naman, di ba? Mga korap na politiko, ninanakawan ang Pilipinas. Booking ka na ni Trump. Hindi, may punto eh. AI man or hindi. Eksakto yung dinadaanan ng Pilipinas, yan na yan. They steal your money, sell your future, and break your trust. Steal your money, ninanakawan tayo, binibenta ang ating kinabukasan. Si PRRD nga inalis sa ng soberanya. 'Di ba? Pinadala sa dahig. Binibenta na tayo. Yung EDCA nandito na sa Pilipinas. Higit sa lahat, they break your trust. Yung politiko natin, wala na eh. Itanong ko kayo, ilan sa inyo ang may tiwala pa sa mga politiko natin? Yan ang dapat solusyonan ni Bongbong Marcos. Hindi niya masusolusyonan yung tiwala ng taong bayan sa pamagitan na ang ombudsman natin ang gustong imbestigahan ay Parmali. Ang gustong imbestigahan ay Cordillera. Ang ICI ayaw buksan ang imbestigasyon. Paano babalik ang tiwala? Diba? Ang congressman ayaw paimbestigahan ang mga kapwa congressman. Paano babalik ang tiwala? Ang laki ng problema ng bansang Pilipinas sa tiwala ng mga taong bayan sa mga politiko. But you have the power to stop it. Meron tayong kapangyarihan. Pahinto ito. Tumayo tayo. Ang problema, maraming tumatayo, hinaharang na mga kaing-taing dilaw. Kinakain nila yung tae nila eh. Kinakampihan. Si Tambi at saka si Bongbong Marcos. Stand up, be strong, demand justice, take your country back. The world is watching. Be brave. Fight for the Philippines. Yan. Again, kung AI man to hindi, no? At least binabanggit natin. Pero yan talaga eh. We have to fight for the Philippines. We have to fight this corruption. We have to fight all above else the mastermind. Yan ang salot eh. Yung mastermind ng Ghost Projects. Diyan tayo dapat nakatuon. Diba? Nagkagulo-gulo tayo ngayon eh. God bless you all. Ngayon, may punto tong sinabi ni Trump eh. Kung ito naman ay totoo, nabuking niya na si Bongbong Marcos eh. Nabuking niya na.
ano talaga eh. I mean, kalat sa buong mundo. I mean, pati nga yung Okada issue ni Tambi, balita sa buong mundo. Yung nangyari doon sa kasama ni Lisang may namatay na nag-cocaine, balita sa US. Balitang-balita yan sa US. Di ba? Even yung speech ni Kiko Barsaga, binalita ng mainstream media. Obviously, di ba? Kalat sa buong mundo dahil ang daming Pilipino sa buong mundo. Marami sa OFW nating galit sa administrasyon. Dahil wala talaga eh. Puro nakawan. Bigyan ko pa kayo ng point na possibility. Ha? Na talaga namang natumbok na si Bongbong Marcos ng Amerika. Ito pa. Ito, bigyan ko ng komentaryo. Itong nilabas ng Optic Philippines. Patungkol din to sa sinabi. Okay? America knows Marcos corruption. So, dumidikit na talagang legit po yung video. Oo. Tingnan nyo to. The US State Department has spoken corruption in the Philippines is no longer rumor but record. Talaga naman. Diba? Alam naman natin. Diba? At saka yung nakawan nangyari sa Pilipinas, considering kung gaano tayo kahirap at yung massive na nakawan, grabe. Yung nagnakaw talagang demonyo. As in, super. Hindi yung ganyong nakawan, hindi sa US nilakaw yun. Ha? Hindi sa mayamang bansa. Ninakaw yun sa Pilipinong naghihirap na nalulunod. Grabe ka demonyohan. Kaya kalat talaga. Hindi na rumor. The Marcos administration stands exposed before the international community as the Independent Commission for Infrastructure names top officials. Yan, from Speaker Martin Romualdez. Dagdagan natin, talon tayo. The halted Blue Ribbon probe was the last shield protecting Malacanang from total exposure. Yun ay sinasabi natin. Ang trabaho talagang gusto nilang gawin, ilayo sa mastermind. Mapunta tayo doon sa bubuwit, sa mga buwitre, sa mga kontraktor. Senado na nga lang. Yan yung binanggit ko kanina sa inyo sa unang topic natin. Senado na nga lang ang nagsasabi, nag-iimbestiga ng maayos. Ayaw pa ipatuloy yung Blue Ribbon Committee. Now, Washington's warning is clear. Ano ang warning ng Amerika? Clean your ranks or lose the world's trust. Wala nang tiwala ang mga Pilipino dito sa ating mga politiko. Pero ang masama, pag nawalan ng tiwala ang buong mundo dito sa Pilipinas, malaking problema. Anong solusyon? Clean your ranks. Bongbong Marcos, if you are serious about it, bukas mo. Ibukas mo lahat. Transparency. Do not protect your cousin. Do not even protect your son. Do not even protect yourself. Let it out. All out. Walang secret investigation ng ICI. Ang ombudsman mag-focus sa mastermind ng ghost projects, di ba? The truth has crossed borders. America knows and the world is watching. Yan yung sinasabi natin. Yung Pilipino, pinanood ka Bongbong Marcos, remember this, your first 3 months nagkakalat ka na. Anong sinasabi ng mga kaalyado mo? Anong sinasabi ng mga loyalista mo? Pagbigyan nyo naman ng chance ang si Bongbong Marcos. Bago pa lang maayos niya yan. Anong ibig sabihin? Nanunood na ang buong Pilipino sa iyo. Kung paano mo gagawin ng maayos ang pamamalakad sa Pilipinas. Hindi mo sila makukuha sa statement. Ang importante, trust. Kaya nga sabi ko, malaking problema mo, Bongbong, nung
Ang tingin ng buong Pilipinas sa iyo ay addict ka dahil sabi ni PRRD bangag ka, and yet ayaw mo magpa-drug test. Why? Important ang drug test kahit ito'y wala sa batas. Trust is very important. The Filipino people are watching you. Kaya nga dismayado na sila. They gave you chance. Pinakinggan nila yung ibang loyalista. Inabot ka ng 3 years and yet nothing's happening. And now, ang gulo-gulo ng investigasyon mo. So, hindi na lang Pilipino ang nanonood sa'yo, Bongbong Marcos. The whole world is watching your kind of leadership, Bongbong Marcos. You need to listen to this. I know meron kang hearing problem. You are listening to a ghost. Makinig ka. Nanonood ang buong mundo sa'yo. Ano ang gagawin mo sa malaking problema na ito? Will you take it seriously? Na maalis, makulong, maparusahan, mapanagot ang mga mastermind? O isa ka pa sa magiging kasangkapan para maitago ito? Hindi mo naloko ang mga Pilipino, hindi mo rin maloloko ang buong mundo. Baka pwede ka magsalita through clear, kung ano man ang gusto mong sabihin through clear, and yet people will not believe you, Bongbong Marcos, if hindi maayos ang investigasyon. The world will not believe you, Bongbong Marcos, kahit anong sabihin ni Claire, pag hindi maayos ang investigasyon. Kung ang investigasyon ay para ituon lang sa Duterte, hindi mo, pagpalagay nating maloko mo si Trump, yung ibang mga buong mundo, hindi mo maloloko. Pero sa tingin ko, nabuking ka. Booking ka na ng Amerika sa kalokohan mong yan. O, next po tayo. Ito pa, isang proof, Bongbong Marcos, na grabe ang pamamalakad mo sa Pilipinas. Ito, hindi ka, lalakihan lang natin kasi hindi ko makita. Ito, nilabas to ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Baka mamaya, pag tagal-tagal, Marcos, iba na naman ang kwento nito. Binabawi na naman kasi yung huling naglabas na bumagsak ang stocks dyan sa dito, stock market natin, bumagsak. Makalawang araw o after a day, binabawi yung sinabi. Hindi mo madi-deny, Bongbong Marcos, yung pamalakad mo. Hindi mo to makukuha sa survey. Kaya nga sinasabi na natin na yung buong Amerika, ay buong mundo ay nanunood sa'yo. Hindi na lang Pilipinas ang nanunood sa'yo. You have to take this seriously. Hindi pwedeng yung ililigaw mo lang, idadivert mo lang, magsasalita kay Claire. Kasi ito, paano mo maitatanggi ito? Bangko Sentral. Sana naman, wag tumbawiin ng Bangko Sentral, ha? The Bangko Sentral ng Pilipinas reported 16 billion decline in net profit in the first 7 months of the year. Bumagsak ng 16 billion ang profit natin. A single-digit drop in expenses was outweighed by the double-digit fall in revenues. Ang sabi, double-digit revenue drop slashes BSP net profit. Ito po ay isa lang halimbawa. Nasa laki ng problema natin. Ang negosyo bumabagsak, ang stock market bumabagsak, pati yung Bangko Sentral bumabagsak. You ask the real estate industry. Bagsak. Kasi malaki ng problema natin. Tapos nakikita ganyan na investigasyon mong ginagawa. Hindi parang nag-iimbestiga, parang may tinatakpan. Yung mga investor tatago yung pera. Hahawakan yan. Hindi yan gagastos. Hindi yan mag-i-invest. Pag lahat pinigil ang pera, babagsak ang negosyo, babagsak lahat. Maraming mawawalan ng trabaho. Tingnan nyo yung nangyari ng pandemic. Diba? Huminto lahat eh. Iyon, wala may kasalanan nun. Nangyari yun sa buong mundo eh. Diba? Tinamaan tayo ng pandemya ng buong mundo naman, hindi lang Pilipinas.
Buti nga, Marcos, hindi ikaw nakaupo nun eh. Kasi kung ikaw sa tingin ko nakaupo nun, marami talagang mamamatay. It will double, triple, maybe 5 times ang mamamatay na Pilipino because of your leadership. Diba? Pag tiningnan natin, yung ibang investor, hindi na rin mag-i-invest. Pipigilan nila. Kaya nga malaking sabi, yung na di umanong statement ni Trump na the world is watching. Paano mag-i-invest yung mga tao rito? Kung grabihan, wala. Sinong kikikilan ng gobyerno? Anong gagawin pag walang pumapasok na mga investor? Babagsak. Anong gagawin ng gobyerno para manatili ang kalagayan ng ekonomiya natin? Magtataas na naman ng tax, papasok na naman niya si Recto. Tax dito, tax doon, tax dito, tax doon para ma-maintain yung nakaw dito, nakaw doon, nakaw dito, nakaw doon. Sino mahirapan? Pilipino. Yung mga magnanakaw, haya-hayang buhay. Tinaas lang ni Recto yung tax. Diyan pupunta yan kasi babagsak eh. Oh. Saan kukuha pera Pilipino? Sa tax. Wala na mag-i-invest eh. Punto natin Bongbong Marcos. Seryosohin mo ito. Kasi if you cannot handle this country, if you cannot lead this country, you better be a man and step down. Now, kung ayaw mag-step down, can you please help this country take the investigation seriously para mabalik ang trust? Yun ang importante, mabalik ang trust ng Pilipino at mabalik ang trust ng buong mundo ng yung ekonomiya natin, marami pa rin mag-invest, gumana. Para hindi naman kawawa yung mga nalulunod. Kaliwat kanan na nga ang lindol natin. Napipiste na tayo dahil sa kalukuhan nga nangyayari sa Pilipinas. Grabe nakawan. Paano tayo babangon? Nakawan dito, nakawan doon. Tanggol dito, tanggol doon. Pagtakpan si ganito, pagtakpan si ganon. Ay nako, Bongbong Marcos. Huwag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito. And sana doon sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo. Ako po ay naglalabas ng mga 2 to 4 videos a day. Sana po ay mapanood ninyo at masuportahan ninyo. Uli po, maraming salamat. Share nyo rin po itong video ko. Maraming salamat. God bless everyone. Coach Oli po. The next performance will start momentarily.